Mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat sa araw na ito. Taos-puso ang aking pasasalamat sa iyo dahil sa biyaya na magising ako ngayong umaga. Maraming salamat o Diyos ko, mapagpatawad ka at maunawain. Kay buti mo sa akin at patuloy mo akong pinagpapala sa araw-araw. O Diyos, alam kong marami akong pagkukulang at nakagawa ako ng mga bagay na di kaaya-aya sa iyo. Patawarin mo ako sa aking pagkakasala at pagkukulang. Iligtas mo ako sa tukso at sa lahat ng panganib sa aking paligid. O Diyos Ama, tulungan mo akong simulan ang araw na ito ng tama at naaayon sa iyong kalooban. Bigyan mo ako ng lakas na gawin ang mabuti at nang masunod ko ang iyong mga utos. Ipinagkakatiwala ko ang aking sarili sa iyo, O Diyos. Bigyan mo ako ng lakas nang mapaglingkuran kita ng tapat. Gawin mo akong instrumento ng iyong kabutihan at pagmamahal. Patuloy mo nawa akong pagpalain nang makapagbahagi at makatulong rin ako sa aking kapwa. Ngayong umaga, ipinagdarasal at itinataas ko sa iyo ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Magdulot ka nawa ng kapayapaan, pagmamahal at kagalakan sa aming mag-anak. At higit sa lahat, inaalala at ipinagdarasal ko ang mga mahihirap, nangangailangan, may mga problemang kinahaharap, ang mga may sakit at pati na rin ang kaluluwa ng mga yumao. Bago kayo umupo, maaari niyo ba punutin ang mga kalat sa paligid at isaayos ang mga upuan? Ngayon, maaari niyo bang malaman kung sino ang lumiban sa klase? Ngayon, ano ba ang itinalakay natin nung nakaraang leksyon? Magaling! Bago tayo magsimula, may video na akong ipapakita sa inyo at makinig kayo. Naging saksi ang mga dayuhan sa pagkakaroon ng Pilipinas ng kabiasnan noon pa mang sinaunang panahon. Naitala sa kanilang kasaysayan ang larawan ng isang Pilipinas na may mahusay na sistema ng kalakalan at mayamang kulturang pinagyaman pa ng kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga dayuhan. Sa araling ito, tunghayan hindi lang ang mayamang kultura ng mga sinaunang Pilipino, kung hindi, maging ang kanilang paraan ng pagsasalin sa mga ito sa mga sumunod pang henerasyon. Makikilala mo ang ating mga sinaunang paniniwala at tradisyon na nakaimpluwensya sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Malalaman mo ang naging paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Makikilala mo rin ang wika, sistema ng pagsulat, at edukasyon ng ating mga ninuno, maging ang sining na bahagi ng kulturang Filipino. Matutunghayan mo ang iba't ibang panahanan ng mga sinaunang Filipino. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na makabubuo ka ng konklusyon tungkol sa kontribusyon ng sinaunang kabias ng Pilipino sa pagkabuo ng lipunan at pagkakakilanlang Filipino. Unang tanong, ano-ano ba ang mga salitang nabanggit sa video? Magaling, mga ninuno o Pilipino. Pangalawang tanong, kilala niyo ba kung sino ang mga kanino-ninuan ninyo? Pangatlong tanong, kilala niyo ba yung nanay ng nanay ninyo? Magaling, yun ay ang lola niyo. Pang-apat na katanungan. Ngayon,
bagay na pinaniniwalaan nyo o yung mga tradisyon na ginawa nyo sa pamilya nyo. Magaling mga bata. Pang-limang katanungan. Kapag nandyan yung lola o lola mo, ano ba kadalasan mong gawin kapag nakasalubong nyo sila? Mabuti, mahusay mga bata. So ngayon, may mga larawan akong ipapakita sa inyo ang ating mga ninuno. So ngayon, ano ba sa tingin ninyo ang magiging talakayin natin sa araw na ito? Alamin natin ngayon sa ating talakayan kung ano-anong kultura ng ating mga ninuno batay sa pamahiin, relihiyon at tradisyon. Magandang umaga mga bata! So ngayon, meron akong inihandang mga larawan dito. May nakasulat sa likuran nito. Ito ang gabay nyo kung saang kategorya ito nabibilang. Pero bago ang lahat, hatiin ko muna kayo sa 3. So, ang bawat pangkat ay inatasang tukuyin kung ano-ano ang mga nilalaman sa mga kategoryang naibigay sa inyo. Meron din tayong behavioral check. Kung may nakikita akong maingay o hindi nagko-cooperate sa grupo, ay babawasan ko ang kanilang puntos. So ngayon, tignan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. So kapag daw nakakita tayo ng maitim na pusa, nangangahulugan daw ito. Ito ay nabibilang sa tama, pamahiin. So pangalawa, kapag daw nahuhulog or nahulog ang kutsara, may tahuan or may bisita daw dadating. Ito ay nabibilang sa tama, pamahiin. So, pangatlo, kapag daw ang buntis ay kumakain ng singkit na saging or kambal na saging, ito daw ay magkakaanak ng kambal. Ito ay nabibilang sa tama, pamahiin. So, ngayon, tumango naman tayo sa group 2. So, una, si Bathala. So, si Bathala ay isang katumbas ng Diyos Ama na pinaniniwalaang may gawa ng mundo. Ano ito? Tama, relihiyon. So, pangalawa, naniniwala ang mga katutubo na may mga anito or mga kaluluwang namatay na papunta or napunta sa kalikasan. Ito ay tama, pamahiin. So, pangatlo, naniniwala ang mga tao noon na may Diyos at Diyosa at sinasamba nila ito. Ito ay nabibilang sa tama, relihiyon. So, ngayon, tumango naman tayo sa group 3. So, ang lalaking nais mag-asawa ay dumaraan sa mahigpit na pagsubok mula sa magulang ng dalagang kanyang nais pakasalan. So, ito ay nabibilang sa tama, tradisyon. So, ngayon, may nakikita ba kayong larawan? So, ano ito? Tama, ito ay naghaharana. So, saan ba ito nabibilang? Tama, sa tradisyon. So, pangatlo, ano ito? So, ito ay kasal. So, saan ba ito nabibilang? Tama, sa tradisyon. Dahil ito ay naisagot niyo lahat ng tama, so ngayon, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating mga sarili. Okay, so ngayon, ano-ano ba ang mga nasa mga larawan? Magaling! Ang pamahiin ay isang walang basihang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Ang kaugalian o tradisyon ay mga paniniwala, opinyon o kostumbre o mga kwentong naisalin mula sa mga magulang papunta sa mga anak nila.
Ang relihiyon naman ay isang katipunan ng mga sistemang paniniwala, mga sistemang kultural at pananaw sa daigdig at nag-uugnay sa sangkatauhan, sa espiritualidad at minsan ay sa moralidad. Alam niyo ba na mayaman sa mga pamahiin ang mga sinaunang Pilipino? Hanggang ngayon, marami sa mga ito ay atin pang pinaniniwalaan. Ngayon, nagagawa pa ba natin ang mga sinaunang tradisyon? Sa inyong palagay, may nagbago ba o wala sa mga paniniwala at tradisyon natin noon at sa kasalukuyan? Tama! Sa panahon kasi ngayon, hindi na masyadong nabibigyang halaga ang tradisyon nating mga Pilipino dahil sa mga takbo at pagbabago-bago ng ating panahon. Ngayon, maglalaro tayo ng nangangalang buong panis. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng sign ng buong at panis. Hoy, bibilang lamang ng 3 at sabay-sabay niyo itaas ang inyong sagot. Unang grupo ang tumas ng kanilang sagot ay makakuha ng puntos. Handa na ba kayo? Manuto, itaas ang buong kung ito ay makatotohanan at panis naman kung ito ay sabi-sabi lang. Unang tanong, kapag nakaluno ka ng buto ng mangga, may puno na titubo sa tiyan mo. Tama! Ito ay panis dahil sabi-sabi lang. Ikalawang tanong, kapag kumain ka ng gulay, maging malusog ka. Tama! Ito ay buong dahil ito ay makatotohanan. Ikatlong tanong, kapag mag-aral ka ng mabuti, tataas ang marka mo. Tama! Ito ay buong dahil ito ay makatotohanan. Ika-4 na tanong, bawal daw magwalis sa gabi kasi lalabas ang swerte sa bahay. Tama! Ito ay panis dahil ito ay sabi-sabi lang. Ika-5 tanong, kapag tatalon ka sa New Year, ikaw ay tatangkad. Tama! Ito ay panis dahil ito ay sabi-sabi lang. Ngayon, gaano ba kahalaga ang tradisyon ng mga sinaunang Pilipino? Tama! Bilang Pilipino, ang pagkakaroon ng kultura, tradisyon at paniniwala ay isang mahalagang bagay na kailangan nating pahalagahan. Dahil ito ay isa sa nagsisilbing simbolo ng ating pagka-Pilipino. Dapat natin linangin ang kaisipan ng bawat Pilipino na ipagpatuloy ang nasimula ng ating mga ninuno. Naintindihan mo ba, mga bata? Ngayon mga bata, tumungo naman tayo sa ating individual na gawain. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto pang tapusin ito. At ito ang panahon. Isulat ang P kung ito ay nabibilang sa pamahiin, at ang letrang R naman kung ito ay sa relihiyon, at letrang T kung ito ay sa tradisyon. Ito mga bata ang ating sasagutan. Unang tanong, pagdiwang ng kaarawan. Pangalawang tanong, pag-iwas sa itim na pusa. Pangatlong tanong, pagtitiwala sa mga diwata o diyosa. Pang-apat na tanong, pagmamano sa mga nakakatanda. At pang-5 tanong, pagdiwang ng kasal. Tapos na ba mga bata? Ngayon, sagutan naman natin ang ating gawain. Sa unang tanong sa palagay niyo, ano ang tamang sagot? Magaling. Ito ay ang letrang T. Ito ay tradisyon. Sa pangalawang tanong mga bata, magaling. Ito ay ang letrang P. Pamahiin. At ang pangatlong tanong, magaling mga bata. Ito ay ang relihiyon. Pang-apat na tanong mga bata, magaling. Ito ay ang letrang T o tradisyon. At ang pang-5 tanong, magaling mga bata. Ito ay relihiyon. Lahat ba nang nakakuha ng tamang sagot? Magaling mga bata. Ngayon mga bata, tumungo naman tayo sa ating takdang aralin. Ito ang panuto. Sa isang short bond paper, ilarawan ang mga bagay na nakaugalian o naging tradisyon sa inyong pamilya at ipaliwanag ito.